Ang silid-kainan o dining room ay mahalaga sa pagkakaisa ng pamilya o mga tao sa paligid ng isang sambahayan. Ito ay isang pangunahing lugar sa iyong tahanan kung saan nagsasama-sama ang mga tao upang magbahagi ng pag-uusap, pagkain, oras at isang sentrong silid para sa family bonding. Ito ay isang puwang na nakatuon sa pagpapakain, koneksyon at kasaganaan sa pamamagitan ng paglikha ng isang maayos at positibong silid-kainan. Mapapahusay mo ang mga aspektong ito ng buhay. Paano gawin ito? Bago ko mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito, at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Ang pagsasaayos sa silid-kainan ay ang nagdudulot ng mahusay na mga relasyon sa pamilya, sa mga asawa at kapatid na nagkakasundo at pagsuporta sa isa't isa. Kung hindi, maaaring magkaroon ng inggit na humihiwalay sa pamilya kaysa sa magkasama. Ating tingnan ng ilang tipikal na dapat iwasan sa pagsasaayos ng dining room para maiwasan ng negatibong enerhiya at mapahintulutang umikot ang positibong enerhiya sa paligid ng silid. Hindi dapat direktang nakaharap ang front door sa dining table. Ang paglalagay ng dining table ng direkta sa harap ng pangunahing pinto ay hindi inirerekomenda. Pinaniniwalaan na ang pagkakahanay na ito ay maaaring makagambala sa daloy ng positibong enerhiya na pumapasok sa tahanan, na posibleng humantong sa isang pakiramdam ng kawalan ng timbang o maging ang pagkawala ng kasaganaan at kayamanan na maaaring maging sanhi ng pamilya na hindi makaipon ng yaman. Ang pintuan ay isang lugar ng papasok at palabas, kaya ang lakas ng enerhiyang pumapasok sa bahay ay maaaring masyadong mabilis na dumaloy patungo sa dining area sa halip na umikot sa buong espasyo. Bilang lunas, kung ang iyong silid-kainan ay matatagpuan masyadong malapit sa pintuan, subukan paghiwalayin ito hanggat maaari. Mas mainam na iposisyon ang hapagkainan sa gitna ng silid-kainan na nagbibigay ng espasyo para sa paggalaw at nagpo-promote ng mas balansing daloy ng enerhiya. Panatilihing sarado ang pinto ng silid-kainan o isaalang-alang ang paggamit ng divider, screen o kortina para gumawa ng visual na hadlang sa pagitan ng mesa at ng pangunahing pinto. Hindi dapat direktang nakaharap ang dining table sa pintuan ng kusina. Ang kusina ay palaging naglalabas ng itim na liwanag at may mas mataas na temperatura. Kung ang hapagkainan ay nasa tapat ng pintuan ng kusina, ito ay makakasama sa kalusugan ng pamilya at magiging maikli ang iyong pasensya. Ito ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng pamilya, kaligayahan at kaunlaran sa pananalapi. Bilang remedyo, maaari kang humarang ng kurtina o panatilihing nakasara ang pinto ng kusina kung hindi maiiwasan ang sitwasyon. Iwasan ng direktang nakaharap ang dining table sa pinto ng banyo. Ang paglalagay ng dining table ng direkta sa harap ng pinto ng banyo ay karaniwang itinuturing na hindi maganda dahil maaari itong makagambala sa daloy ng positibong enerhiya at posible magdala ng mga negatibong epekto sa tahanan. Ang mga banyo ay nauugnay sa elemento ng tubig at ang pagbuhos ng enerhiya na hindi nakakatulong sa isang silid-kainan na inilaan para sa pagpapakain at pagtitipon. Ang kaibahan sa pagitan ng enerhiya ng banyo at ng silid-kainan ay maaaring lumikha ng isang kawalan ng balanse sa kabuuang enerhiya ng tahanan na posibleng humantong sa mga negatibong epekto sa kalusugan, mga relasyon o kapalaran sa pananalapi. Ang hangin na nagmumula sa banyo ay marumi. Ang masamang enerhiya na lumalabas mula doon ay nakakapinsala. Bilang lunas, dapat ilipat agad ang iyong mesa sa ibang lugar na malayo sa pinto ng banyo. Kung hindi mo ito maililipat, maaari kang maglagay ng isang maliit na lucky bamboo plant o segosicasi plants
na maaaring makatulong sa pagsipsip ng paglilinis ng negatibong enerhiya. Maaari rin panatilihing nakasara ang pinto sa lahat ng oras. Kung hindi mababago ang posisyon ng pinto ng banyo, mag-install ng isang screen o isang kahoy na divider. Huwag ilagay ang dining table sa pader. Ang paglalagay ng hapagkainan ng direkta sa dingding ay karaniwang hindi hinihikayat dahil ito ay pinaniniwalaan na lumilikha ng pakiramdam ng pagkakulong at limitahan ang daloy ng positibong enerhiya. Ang pader ay maaaring lumikha ng isang pisikal na hadlang na pumipigil sa bukas at libreng sirkulasyon ng enerhiya sa paligid ng mesa, na mahalaga para sa pagpapaunlad ng mga positibong pakikipag-ugnayan at mga karanasan sa kainan. Bilang lunas, ilagay ang mesa sa gitna ng silid. Maaari ring ilipat ang mesa malapit sa isang bintana at tiyaking may sapat na espasyo para sa paggalaw at maiwasan ng magsiksikan. Kung hindi maiiwasan ng paglalagay sa dingding, gumamit ng salamin, mga kurtina o mga pandekorasyon na elemento upang lumikha ng isang pakiramdam ng pagiging bukas. Iwasang maging dining behavior room ang silid kainan. Sa anumang lipunan, ito ay hindi magalang at malas na magkaroon ng mga argumento sa oras ng pagkain. Siguraduhin na ang silid kainan ay hindi maging isang silid ng pag-uugali o pagsesermon sa pagkain para sa sinuman. Kung hindi ay mawawalan sila ng interes sa pagkain. Gawing sagrado ang silid kainan. Dapat ay masaya ang pamilya habang kumakain. Ito ang oras ng pagkakaisa para sa pamilya kung saan ang matriarch ng bahay ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal at pangangalaga sa pamilya sa pamamagitan ng paggawa ng hanay ng mga pagkain na maibiging inihanda. Huwag iwanan ang dining table nang walang laman. Ang hapagkainan ay hindi dapat walang laman. Kahit na hindi oras upang kumain, dapat itong may isang bagay sa ibabaw nito, tulad ng isang mangkok ng prutas. Maaari ring gamitin ng mga sariwang bulaklak o halaman. Ano man ang nasa hapagkainan ay dapat sumagisag sa pagiging bago, pampalusog at kabutihan. Iwasang mag-iwan ng anumang nalalantang bulaklak o halaman at nabubulok na prutas bilang sila ay nagpapahiwatig ng pagkasira. Iwasan ng mga glass dining table top. Ang mga top table ng hapagkainan ay pinaniniwalaan na isang kanal para sa nerbiyos o pagkakaba at negatibong enerhiya. Ang mga salamin na ito ay maaaring dagdagan ang pagkabalisa at makakuha ng mga mataas na emosyon, lalo na kapag kumakain ng nag-iisa. Labis na pagpapasigla o hindi pinasisigla ang gana sa pagkain at pasiglahin ang hindi malusog na gawi sa pagkain. Lagi natin tatandaan na ang hapagkainan o dining room ay isa sa mahalagang silid sa ating tahanan. Sa pamamagitan ng maingat na pagsaalang-alang sa mga salik na ito, maaari kang lumikha ng isang silid kainan na nagpapromote ng positibong enerhiya at nagtataguyod ng isang pakiramdam ng balanse, kagalingan, pagpapaunlad ng mabuting kalusugan, mga relasyon at pangkahalatang kagalingan. Ang pagsasabi ng isang panalangin ay nagdudulot ng magandang enerhiya sa silid. Kaya maglaan ng isang sandali bago simulan ang pagkain upang magpasalamat sa kasaganaan sa iyong mesa at para sa pamilya at mga kaibigan na nakikisalo sa iyo ng pagkain.